kung hindi about 1.2 trillion sapagkat yung Putik, ang laki pala nito. Isipin nyo po yun. Ito, ulitin nga natin mga kababayan. Ang laki pala, hindi pala ganun. Tingnan nyo kung gaano ho kalaki. talagang amount kung hindi about 1.2 trillion. Tragis, 1.2 trillion pala ang naging budget dito sa mga flood control ho na ito. Nasa around 1.2 trillion. Hindi ho ito usaping billion pala mga kababayan. Kasi ayon po kay Atty. Marcolita, yung total po na billion, nasa around 500 plus billion, ay nasa 2024 lang yon. So may 2025. Ano yun? Yung cellphone mo? Oh, excuse me. Urong ka doon konti. Ingat ka, malalim. Magandang araw mga kababayan, at eto na, mukhang mayroon ng masasampulan dito nga po sa ginagawang investigasyon ni Senador Marcolita dito sa mga palpak na flood control. Nung unang suna, pinagmalaki pa itong flood control ho na ito, at ngayong 2025, abay talagang lalo hong binaha ho ang ating bansa. Kunting ulan ay talagang napakalakas ho ng baha. Eto mga kababayan ha, kaya sa mga involved dyan, eto na sinasabi ko sa inyo sa mga involved dyan sa corruption, nakita po natin at na talagang kung gaano kapalpak itong mga flood control ho na ito, magtago-tago na kayo, sinasabi ko sa inyo. Yan sinasabi ko sa inyo, hindi kayo tatantanan ni Marcolita. Mga kababayan, ng panahon po ni Tatay Digong, ni former President Duterte, isa po ito talagang si Marcolita, talagang namuno sa pag-imbestiga dyan sa ABS-CBN, na siyang naging dahilan din po ng pagkasarado ho nito. Wala ho itong sinisino. Talagang pag sinabi ho nitong mali ka, ikaw ho ay talagang matutuluyan. Ito mga kababayan, na talagang binood na nga po ni Atty. Marcolita kung ano yung mga nangyari at talaga kung ano pa yung mga gagawin, at saka mayroon pa siyang mga isiniwalat patungkol nga po ho talaga dito sa mga palpak ho ng mga flood control ho na ito. Panoorin ho natin ang naging buod po doon sa pagdinig po doon sa Senado. Pagdinig sa Blue Ribbon Committee ay ng malalang kalagayan ng bansa natin tungkol sa mga baha na dumarating at nananatili sa matagal na panahon. Marami tayong na-establish na mga bagay na hindi kinontra ng mga ahensyang kinaukulan katulad ng DPWH, ang DBM at yung mga initial na representatives na dumalo galing sa 15 contractors na na-identify ng Pangulo kamakailan. Mahalaga yun sapagkat mula doon gagamitin na natin yung mga yon sa pag-usad ng ating mga pagdinig. Kung gagamitin natin yung mga legal terms na ginagamit sa korte, we have successfully laid the predicate, sabi nga. Mga premises ay walang kumontra, katulad nung mga initial na findings ng Pangulo na mahigit na 2,500 na contractors, halos 15 lang ang namunini, halos 18% ng naunang kwenta na 545 billion worth of flood control project. Although kalaunan, na-clarify yun, hindi lang yun ang talagang amount, kung hindi about 1.2 trillion sapagkat yung Putik, ang laki pala nito. Isipin nyo po yun. Ito, ulitin nga natin mga kababayan. Ang laki pala, hindi pala ganun. Tingnan nyo kung gaano ho kalaki. talagang amount, kung hindi about 1.2 trillion. Tragis, 1.2 trillion pala ang naging budget dito sa mga flood control ho na ito. Nasa around 1.2 trillion. Hindi ho ito usaping billion pala mga kababayan. Kasi ayon po kay Atty. Marcolita, yung total po na billion, nasa around 500 plus billion, ay nasa 2024 lang yon. So may 2025. Di ba? So ituloy natin. Eto. Trillion sapagkat yung binanggit na datos ng Pangulo 545 yun ay from 2022 hanggang 2024 lang. Kapag sinama mo yung 2025 aabot yan ng 1.2 trillion pesos. Aray ko, ang sakit. Tapos wala man lang tayo nakitang improvement. Napakalaking pera ito mga kababayan. Hindi ito usaping milyon. Putragis no? Isipin mo to, galit na galit ho sila kay Sara Duterte. 125 million confidential fund kung makangak-ngak ho itong mga congressman ho na ito, no? Ito ang laki ho. Sana ho ito ang inyong pagpukusan. Kasi nung nakaraang araw, hindi lamang ho dito sa Metro Manila, maging sa karatig ho nating mga probinsya talagang binaha. Nakita nyo naman, even City Hall ng Maynila, binaha. Nakita ho natin sa Top Avenue, grabe ho yung baha. Tapos, hindi ho pala lang bilyon yung... Ay, nagrabe ka talaga. Ang laking pera ito, mga kababayan, at pera ho natin ito. Pera ho ito ng taong bayan. Sa laki ng nagagastos natin at wala namang nangyayari sa pagkontrol ng baha, talagang nakakabahala na kinakailangan natin sabihin sa kanila that we have to get to the bottom of this. Literally, sabi ko nga, isisirin natin kung yun ang kinakailangan. Makuha lang natin ang katotohanan. Unti-unting lumitaw pagkat karoon ng pag-amin kanina na talagang merong mga ghost projects. At nakita ninyo, umamin ang... Ito nang sinabi ho ni Bunuan
ni DPWH Bunuan mga kababayan. Actually, inamin niya din naman na di umano meron naman talaga mga ghost project eh. Ito yung problema mga kababayan. Grabe talaga ang corruption to be honest at this time at sa administrasyon ni Bongbong Marcos. Talagang paldo-paldo talaga eh. Kawawa yung mga kababayan natin. Mamaya ho, ipapakita ko sa inyo kung paano ho nahirapan yung mga kababayan natin doon sa Maynila, sa Top Avenue, hindi lamang ho dyan, kung paano ho sila nahirapan nung talagang sinusuong nila yung baha. Yung iba hindi ho nakapasok sa kanilang mga trabaho dahil ho dito sa mga baha ho nito. Yung iba naman mga kababayan, hindi po talaga sila kasi nga, 'di ba? Marami tayong nakausap diyan sa Maynila, diyan sa Top Avenue, diyan sa part ho ng City Hall nung pumunta ho tayo. Sabi ho nila talagang kailangan nila maghanap buhay pero wala silang magagawa. Yung mga motor nila nasisira eh. 'Di ba? Ang ating DPWH, siguro sa kanilang initial na pag-iimbestiga rin, lalong-lalo na sa parte ng Bulacan, inamin niya na may mga multong proyekto at na sa lalong madaling panahon ay isusumitin niya sa atin yung mga pangalan ng contractors, sino yung mga kasangkot na mga opisyalis ng DPWH na merong responsibilidad para tingnan ito. Kasama na rin ang COA. Kapag kung ghost projects yung mga yon ay hindi naman siguro nakakabilib na sabihin nila na na-audit nilang mabuti. Wala man lang pumasok sa kanilang report ng mga ghost projects. Lumitaw din kung ang pag-uusapan ay ghost projects, nasaan na yung mga bonds, yung mga performance bond na pinost ng mga contractors. Lahat kasi ng project, may kaukulang garantiya yan ng mga bonding companies. So umamin si Secretary Bunuan kapag na-establish niya yung mga yon, mapipilitan na habulit yung mga insurance companies na nag-post ng mga bonds para sa kapakinabangan ng ating bansa. Alam nyo mga kababayan, sa 2028, kung sakasakali man dito po sa mga flood control ho na ito, ay talagang mayroong ito mapanagot. Pero feeling ko talaga meron eh. Feeling ko talaga wala itong sisinuhin eh. Kahit na yan pa ay nasa position pa kung ano mang position sa ating pong pamahalaan, wala itong sinisino si Marcolita eh. Maniwala ho kayo mga kababayan, pagka ito po ay talagang mayroong mga napanagot, mayroong mga nakulong dahil po dito sa ginagawa po ni Marcolita, maniwala ho kayo sa hindi mga kababayan, baka maging vice president pa ito sa 2028. Sa kinakailangan maibalik kung talaga ghost. Alam nyo kasi si Marcolita, ito yung mga kailangan po natin eh. Ito yung mga tao talaga na, actually nung si Tatay Digong naman eh, talagang bago ho siya bumaba bilang Pangulo ng Pilipinas, talagang nakiusap siya dito kay Marcolita eh. Na kung maari ho siya talagang tumakbo bilang senador sapagkat siyang mga katulad ho nito na tao ang kailangan ho natin ng ating bansa. Talagang yung ibang mga congressman dyan talaga namang kunwari lang nila habol-habol kay Sara Duterte yan eh. No, pero ngayon talagang tingnan natin kung may mga congressman ba na talagang involved ho dito sa mga korupsyon ho na ito. Projects. Sa umpisa pa lamang yun. At nagmungkahi tayo na buong gagawin niya ng madalian ng pag-imbestiga na kanyang ipinangako. Kung po pwede, ay isangkot niya ang ating komite. Yung Blue Ribbon, kapagkat meron naman tayong kakayahan na mag-deputize ng hanggang 2 staff natin, upang sa ganun ay meron tayong participation. Ang pangako pa nga niya, kasi wala naman tayong backhaul dahil ang paraan na gusto ng chairman ay tingnan natin physically. Kung yan ay may mga multo, ay kailangan nating gibayin ang porsyon ng kanilang mga nicho para makita natin ang mga buto. Magpapatunay na talagang merong pagkakasala. Umayag naman siya. Kaya tingin ko, pagka ganun ang ginawa natin sapagkat may kakayahan naman ang ating komite na pagpadala talaga ng representatives at tukuyin by random ito kahit random lang sapagkat napakarami niya. Isang section ng isang embankment halimbawa o revetment at kapag yan ay kinayod ng bako, lilitaw at lilitaw yan. Yan po yung mga initial na gagawin natin patungo doon sa pagkuha po natin ng katotohanan. Ito lamang po ang paraan para sa ganun ay matakot naman ang mga gumagawa nito sapagkat talaga pong nasasalaula ang pera ng bayan, nasasalanta ang kabuhayan at pati buhay ng ating mga kababayan ay nanganganib. Marami pa po tayong bubusisiin dito. Pinag-uusapan po yung kung paano na po procure ang project, kung paano pinahihiram ang mga lisensya, kung paano nagkakaroon ng sakwatan. Hindi po kasi po pwede na mag-bid ka sa maraming project sa buong kapuluan kapag mangyayari nun ay parang napakarami mong technical persons at napakarami mong technical equipment na imposible pong maipundar ng kahit kisino pang kontraktor. Yan po yung sisimulan nating tingnan at nakikita na. Meron nga dyan isang kontraktor mga kababayan na kung saan, nung in-interview siya sa media, kung yung tanong po sa kanya kasi nitong sa mga journalist, no, tanong sa kanya, papaano ho ba kayo yumaman? Yun yung tanong eh. Papaano ho ba kayo umasinso sa buhay? Alam mo yung sagot ng isa sa mga kontraktor po mga kababayan, dito sa flood control, ano sabi niya? Nung kami po ay nag-DPWH, sarap buhay Tapos yung mga luxury car, ang dami, talagang paldo. Di ba? Kaya mga kababayan, ito sabi ko sa inyo, kung sakasakali man na mayroon pong mga congressman, kung sakasakali lang, hindi ko sinasabi na at this time ay mayroong involved dito po sa mga flood control ho na ito ng mga congressman. Wala po akong sinasabi na ngayon ay meron. Pero kung sakasakali man
ay mayroon. Naku, hindi yan sasantuhin ni Marcolita. Maniwala ho kayo. Nakita nyo naman kung paano ito itinanggal sa mga kanyang committee doon sa House of Representative. Kung paano ho siya doon inapit. Kita nyo naman kung sino ho ang tumindig lang doon, kaisa-isa si Marcolita. Diba? O tinanggal siya sa kanyang mga committee. Parang hindi na ho siya maging sagabal ho sa mga ano man ang balak ho ng mga congressman ho na yan. O tinanggal siya. Kaya wala itong maniwala, wala itong sinuhin mga kababayan. And ako naniniwala ako diyan dahil nga ito talagang kita nyo naman ang ABS-CBN, napakalaking ano niyan. Pero, di ba? Sarado. Natin na makikipag-cooperate siguro naman ang mga kinauukulan. Hiningi po rin natin sa DBM yung mga pondo na nanggaling sa ang program funds at saka doon sa insertion ng mga bicameral conference sapagkat nakakuha po tayo ng impormasyon na dito po talaga nagagamit ang katiwalian sapagkat yung mga politikong involved dito nakakakuha sila ng komisyon na halos 30% ng project. At kapag ka isinama mo ang lahat ng mga komisyon, ang lahat ng may kinalaman sa project na yan, ang natitira na lamang po ay 26%. Ibig sabihin po sa bawat 1 milyon na pondo ng isang flood control project, 26 million na lamang po ang magagamit para tapusin ang project. Kaya po nasasalaula, hindi nagiging epektibo, ang nangyayari po parang walang nasasagkaan, walang napipigilan na baha kung hindi tuloy-tuloy po ang baha kagaya po ng inyong nasasaksihan sa ating panahon. Maasa po kami na pagtityagaan po ninyo na sundan ang ating mga ginagawang pagdinig para sa ganun. Nako, marami pa itong pagdinig, maniwala ho kayo. Mga kababayan. Alam ko, sa akin lang man, it's my own opinion. Kung hindi ba naman weak leader si Bongbong, alam mo kung hindi weak leader si Bongbong, matatakot tong mga to eh. No, kaya sinasabi ho nitong mga vlogger po ni Bongbong na ganito daw may problema diyan ang contractor. Alam mo kung hindi weak yan, talagang ang takot lang nitong mga contractor ho na ito na makumawa ho ng mga kabulastugan. Diba? Kaya nga po ngayon nakikita po natin ang sagutan between Mayor Isko Moreno and Congressman Chua. Mga kababayan, ito ipapakita ko lang sa inyo. No, bago tayo doon mag-proceed sa next topic po natin, ipapakita ko lang po sa inyo kung paano po itong sagutan ng dalawang ito ngayon. And magbibigay po tayo ng opinion. Ayaw nyo lang mabisto. Ito, sabi po ni Mayor Isko. Tutuli. Ayaw nyo lang mabisto. O tapos ngayon, pag nabisto, tuturo mo DPWH. Oo, ang DPWH. Ako nanonood ako ng Senate hearing. Ewan ko, ano kaya reaksyon ng taong bayan sa Senate hearing. Hindi lang nabibisto yung mga congressman. Di ba? Kung politika at politika, wala ko yun. Ako, sanay po ako ng politika. Lumaban nga tayo, outsider Alam naman ng taong bayan. Hindi nyo pwede pa sinungalingan ng taong bayan. Wala na po. De, alam nyo, kaya galit po si Congressman Chua dito kay Mayor Isko Moreno. Alam nyo kung bakit, mga kababayan? Sa isang dahilan, yung barangay 313 which is di umano ay nagkakahalaga ng na di umano ay nagkakahalaga ng 19 million. Kung nakita po ninyo, na-update po natin yung talagang napakalaki nga naman talaga na yung buka ng building, pero yung sukat ng kanyang yung sukat mismo ng building lang yung sa gilid, nasa around 2 metro. No? So nakita po natin mga kababayan, nung una po, siguro mga nung tawag nito, mga 1.5 months ago, nakita natin na talagang buo pa yung building. Pero pagkaupo ni Mayor Isko Moreno, talagang pinag-iba niya ito dahil nga against the law, which is di umano, walang permit, at pangalawa, wala di umano ito talaga sa tamang lugar. Sapagkat nakita naman ho natin na talagang ito po ay bangkita. Kahit ano pang gawin mong dahilan, Congressman Chua, yan ho ay mali. Sabi nga ni Mayor Isko Moreno, ikaw ho ay tagagawa ho ng batas. Dapat alam mo yung tama at mali. Mahigpit po na pinagbabawal sa batas ang magtatayo ka ng anumang building na anumang dyan sa bangkita. Diba? Kaya galit na galit itong si Congressman Chua dahil pinagigibangan ni Mayor Isko Moreno yung mga barangay hall na pinatayo niya sa bangkita. Okay, mababonti na yun. Oo. Iyawin. Kayo na nabisto Kayo nabisto Congressman Chua, iyakin ka daw, sabi ni Mayor Isko. Kayo yung kahol ng kahol. Ngayon kayo nabisto, umiiyak kayo na binubuli kayo. Hindi kayo binubuli. Ayaw nyo lang mabisto. O tapos ngayon, pag nabisto, tuturo mo DPWH. Kaya ng DPWH. Ako nanonood ako ng Senate hearing. Ewan ko, ano kaya reaksyon ng taong bayan sa Senate hearing. Unti-unti lang nabibisto yung mga congressman. Mga naging contractor. Anong bagong word?
Iba na yung tawag sa inyo ni Mayor Isko, contractor daw kayo. Oy, sa mga congressman dyan na talagang, si Mayor Isko nagsabi niyan na contractor. Aray ko. Mapang-asar din to si Mayor, no? Lakas din, no? Lakas din pang-asar, no? Isipin mo, pagkatapos mong gibain lahat ng mga barangay hall ni Congressman Chua dahil against the law, tawagin mo pang contractor. Wawa naman si Congressman. Baka sa susunod, hindi na manalo yan. Ano? Contractor. 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 Malay mo, meron niya sa Maynila. Kasi, yung nahuli ko kahapon ay isa sa listahan Aray ko. ng kontraktor na presenta ni Presidente Mm. ay kontraktor ng 3rd District ng Manila sa flood control din sa buong bansa. Yup. De, kaya nga mga kababayan, nakita nyo po, nung itong si President Bongbong Marcos, mga kababayan, nung nagkaroon po siya ng SUNA, nung nakaraang July 28, nitong taon ho na ito, sinabi po ni BBM na, mahiya naman kayo sa ginagawa ninyo. Dahil nga syempre talagang nalulubog yung mga kababayan natin dahil ho sa pagtaas ho ng tubig, dahil ho sa baha. Alam mo yung mga congressman, tayuan ho sila eh. Tayuan ho sila. Tapos palakpakan ho sila. Kaya doon ho nag-react si Magalong eh. Si Mayor Magalong ho. Mukhang ayaw nilang malaman. Doon ho nag-react itong si Mayor Magalong, mga kababayan. Idugtong lang na po natin ito mga kababayan. Dugtong lang natin to. Andi dito kasi si ano eh. Andi dito kasi yun si... Eto matatawa kayo dito. Andi dito si ano eh. Si congressman eh. Eto si congressman. Galit na galit pa naman to si congressman. Ano ba yun? Pusisa natin. Ginagawa po namin. Ayan. Mga programa naman, ang makikinabang naman, mga taong bayan. Kagaya po nung giniba niyang barangay hall. Ako po'y matagal na nananahimik. Pero alam po ninyo, umikot po kayo sa Maynila. 90% ng barangay hall nasa kalye. O ngayon, kung sinasabi po niya na ito po ay illegal, di dapat lahat po yan, gibain niya. Hindi yung pinipili lang niya yun sa akin at saka kay Congressman Valeriano. Pumunta po kayo sa Abad Santos. Meron po diyang police station na nasa kalye rin. Di dapat gibain din po niya yun kung talagang seryoso siya. Kaso nangyayari sa kanya, selective. Pati po yung mga konsihal ko, pati mga barangay chairman ko, ginigipit po niya. Masyado po siyang bullying mayor. Bully ng mayor, sir. Tama, bullying mayor. Wala po siyang ginawa kung hindi gibain yung mga... Alam mo na kasi na bawal yan eh. Dadagdag ka pa eh. Alam mo, unang-una, alam niya kasi congressman to eh. Mambabatas ito mga kababayan. Unang-una, alam niya yan na mali magpatayo ng building sa bangkita. Di ba? Dumagdag ka pa. Ito yung mahirap eh sa ating mga nakaupo eh. Di ba? Sila yung, di ba? Sila yung namumuno sa mga ganyang gawain eh. Alam nyo nang mali, mga kababayan, di ba? Dadagdagan mo pa. Magpapatayo ka pa ng isang barangay hulho dyan, di ba? O ano, nagkalit-chilit eh. Ang nangyari, yung barangay 7, ano ba yan? 272? Parang ganun yun. Parang, yes po, mga kababayan, kasi dalawang barangay hul na ho. Ang nasira ho nitong ni Mayor Isko Merino. Ang pinaggiba, yan po sa Maynila, which is ang barangay 272 yata, parang ganon. And yung barangay 313, which is ako mismo po ay nakapag-cover doon. Di ba? So, ganon ako karami ang napagiba ko na barangay hulhu dyan sa Maynila. Eto, pakita ko lang sa inyo Etong, Ito. Ito mga kababayan, ang mga lugar ho na mayroon hong mga flood control. Which is ito po cities in NCR with most number of flood control projects. Number 1, Manila. Nakita nyo naman. Even yung City Hall nga, binahana eh. Mayroon po itong 215 na flood control. Ang laki mga kababayan. Tapos sa Top Avenue, bahang-baha. Diba? Lagos Nilad, baha. Mismong sa harap ng City Hall doon po sa KKK, baha po doon. Kawawa yung mga motorista doon. Meron din po ito. Quezon City, 141. Bahang-baha din po.
O, Paranaque, baha din, Pasig, Malabon, Taguig, Nabutas, Valenzuela, Marikina, Makati, Las Piñas, Pasay City, Putraguis, Pasay City, bahang-baha din. Marami pong location sa Pasay City, mga kababayan, ng baha rin po. Muntinlupa, Patiro, San Juan, Mandaluyong. Yan po yung mga lugar ho na nagkaroon ho ng mga matinding talagang pagbaha. Pero di ba? Kita nyo naman kung gaano ho karami. O, Quezon City, 141. Caloocan, 91. Paranaque, 87. Pasig, 77. Malabon, 69. Taguig, 68. Nabutas, 53. Valenzuela, 50. Marikina 49. Although yung Marikina hindi na masyado bahain dahil ngayong yung mga flood control na pinagawa doon way back nung administrasyon ni former President Duterte, malalaki talaga tsaka nahalos na control. Although may mga location pa ako mga kababayan na hindi na kasi naayos yung mga flood control sa ibang location doon eh. Makati 45. Although hindi naman masyado binabaha ito. Las Piñas, ayan, 30. Pasay 21. Muntinlupa 21. Patiros 2. San Juan, 13, and Mandaluyong, 2. Alam nyo mga kababayan, tama naman yung suggestion ni Mayor Isko eh. Na di umano, ayun po kay Mayor Isko, etong mga flood control ho dapat na ito ay i-under po natin sa mga mayor. It's my own opinion, tama yon. Alam nyo kung bakit? Kasi nga naman, kapag nagkaroon po ng problema sa isang syudad o sa isang lungsod, mabilis yung nating madite kung sino po ang dapat na panagutin. Halimbawa, nagkaroon ho ng mga pagbaha sa Maynila which is ang pundo ay naka-under na po sa pamumuno ng isang mayor. Naka-under na po sa pamamahala ng isang mayor. Sino ba naman ang sisisihin natin? Sino ba ang dapat habulin? Sino ba ang dapat imbestigahan? Eh di yung mayor. Diba? Kaya tama yun eh. May point doon si Mayor Isko eh. Na para ho mabilis ho nating mapanagot kung sino man yung mga personalidad na dapat ho nating mapanagot. Eh ngayon nagtuturuan eh. Diba? Ang hirap po huliin eh. But ako po ay naniniwala dito kay Marcolita. Maniwala ho kayo, mga kababayan, may pagkalalagyan ho yung mga, kung sino man po ang mga may pakana nitong pagsasabotahe, sa mga corruption dito po sa flood control. Eto mga kababayan, ang nangyari doon sa Maynila nung ako po'y pumunta, nung kasagsagan po na nag-uulan. Eto ha, pakita ko lang sa inyo kung gaano kalaki. And Kalaw Avenue tayo. At nakakatakot naman dito. Baka Eto, mamaya bang-bangs ba? Ayan. Yan. Kasi nagpatak kanina kaya naagusan tayo. Ganyan ang sitwasyon, kabayan. Tingnan niyo mabuti. Kung ano yung nararanasan ng mga kababayan natin. Yung iba naman nagubad na ng kanilang mga sapatos kasi nga para naman hindi ho mabasa at masira. Ang laking pera ho mga kababayan, pero nakita ho natin kung ano ho naging resulta. Alam mo, naawa ako dito lalong-lalo na doon sa mga senior citizen. Nung kami po ay dumaan doon sa PGH, nakita po namin talagang lunod ho sa bahay. Marami nga po doon mga pasyente, talagang nakita ko may naka-wheelchair nandun sa gilid. Tapos tinatapya-tapyan ho ng baha. Kawawa talaga, even yung PGH mga kababayan, naabutan ho nitong baha. Sipin niyo po kung gaano ho kalaking pera ho yan, trilyon. Diba? Ayun po yan kay Marcolita. Kasi at this time po, nasa report ay billion. Nasa around 500 plus billion. Pero ayun kay Marcolita, kung susumahin ho natin, kung isasama ho natin ang 2025 budget o flood control, ay aabot di umano ito ng lagpas pa po sa trilyon. Isipin niyo kung gaano kalaki, pero ganitong sitwasyon, kunting ulan lang po ito, hindi pa po ito talagang malala ha. O eto, ina natin kung gaano. Ito tayo kabila. At ito mga kababayan, nung ako po ay nag-cover ho nito, wala na pong ulan, mga siguro mga arang 3 oras na po na wala ng ulan. Pero yung tubig, ang bagal talaga ng pagbaba. Ayan, no? Eto. Wait lang. Skip muna ako. Dito muna ako sa walang tubig. Saglit lang Papunta tayo doon ulit sa kabila. Ito tayo. Wait lang. Mahirap dyan tayo kabila. Bang-ba? And from Calao Avenue hanggang dito,
Mahirap pa rin ang sitwasyon, kabayan. Nilalakasan na nga lang ng pas para hindi tumirik. Mahirap yan pag pas yung tumirik. Ito naman si kuya nagtutulak na. Yun, may inmax doon. Dalawang motor tinulak, ando sa dulo. Grabe, no? Eto. At meron po ako dito mga kababayan na nakita at nakasabayan no, nung ako po'y naglalakad. Meron dito isang estudyante. Eto, take note mga kababayan. Estudyante na kung saan, dahil nga nagsuspended na po, nung nakaraang araw lang kasi ito, nagsuspended ng klase, so nag-uwian na po yung mga estudyante. So yung nangyari, ito, pakita ko sa inyo, nahulog yung cellphone niya. Buti na lang, naagapan ho natin. Kasi ang lakas ng agos ng tubig eh. Ang lakas ng agos ng tubig, tas nahulog yung cellphone niya. Ito, pakita ko sa inyo. Ito Mabagal yung ano natin, mabagal yung ating laptop Ba't ayaw to gumana dahil? Mapapasukan ng tubig. Ito, Ewan ko wait lang lang, dito, mga kung kabayan. Wait lang. ano ba dito sa Medyo ilalim. Tingnan natin mabagal dito lang sa yung ilalim, ano ko eh. kabayan. Kung okay ba dito. Ano Ito ba yung yan? reality, kabayan. Medyo mabagal yun yung aking laptop. Alam mo naman, medyo hindi ito mahalin. Kalawabin yung kabayan. Ayaw mag-play. And, Oh? Di mo naayos to? kalawabin yung kabayan. Ha? Kalawabin yung kabayan. And, Ay, nagka-problema yung ano ko. Laptop ko mga kababayan. Eto na lang, sa cellphone na lang natin. Para maipakita ko lang sa inyo. Alam mo naman, yung mga kontraktor, yaman-yaman. Hindi naman tayo mayaman eh. Swerte nga ng mga yan no? Ano ba yun? pabalik na tayo, kabayan. And doon na tayo sa kabila na naman dadaan. Grabe, nakaarating tayo ng City Hall sa paglalakad lang. Pero titingnan ko yung Lagos Nilad. Ayan natin yung Lagos Nilad. Parang ito na nga yun. Lumagpas na tayo sa Lagos Nilad. Hindi, sa Tama, City Hall na nga ito, kabayan. Papunta na itong City Hall. So, yung pabalik, lakarin natin. Lakarin natin pabalik. City Hall na nga ito, kabayan. Yung pabalik lang yung natin. Siguro yung Lagos Nilad, baka baka punong-puno rin. Sabi, magsakay ka dito, tagal pa niyan eh. Okay. Nasa na tayo ng City Hall, kabayan. Grabe, ang dulas naman itong na to. Muntik-muntikan na ako Kung tumawid dun sa kabila. Wala din kasi sasakyan pa kabila, kabayan. Mahirap din doon. Direktoy natin papunta City Hall. Okay, so eto, papunta na ito doon sa may City Hall eh. Ayan sa may Lagos Nilad. Lagos Nilad.
Grabe, katakot-takot na traffic yung meron dito, kabayan. Baka ano din dito yung ano yung pailalim. Baka ano din. Baka malalim din. Kadalasan kasi malalim 'yan eh. Tingnan natin dito, kabayan, ah. Wala, stranded sila, kuya. Malalim nga dito. Ayan, no, hindi nagtuloy yung mga nakamotor. Hindi tumuloy, malalim eh. Dali sila dyan. Yung papunta ito Quiapo, kabayan eh. Sipin mo, nakarating ako dito. Ay, matindi nga. Pero yung mga malalaking sasakyan, wala namang problema yan. Yung malalaking sasakyan, huna yan. Te, hawak kayo sa akin, te. Hawak kayo, hawak. Sige po. Sige po. Oo nga, grabe talaga. Oo, ano? Okay na, te. Sige po. Sige, te. Dito na tayo, kabayan, sa ilalim tayo ng Lagos Nilad. Ayan. And malapit na tayo dyan sa City Hall. Mga flood control ni The Junior hindi gumana eh, kaya sorry po, sa Metro Manila. Excuse me. Dito muna tayo. Ito, kabayan, sa may City Hall. Grabe yung dinanas ng City Hall ngayon. Parang napabayaan talaga, oh. Kita nyo yan, oh. Hindi, kabayan. Ang dami talagang dapat ayusin dito. Aywan ko lang doon sa kabila, sa pailalim doon, kung anong mayroon doon. Grabe talaga. Kaya tama talaga si Mayor Isko na dapat yung budget para sa flood control i-attach na lang para sa local government. So ang laki ng epekto ng mga hindi gumana na flood control. Yung mga kontraktor, tuwan-tuwa. Yung mga kababayan natin, kawawa. Grabe, laki ng baha dito, kabayan. So, ayan, nagmistulang dagat sa may City Hall ito. Matindi. Actually, hindi naman bumabaha ng ganito dito dati sa Maynila eh. Halos ngayon lang talaga ito. Dahil nga marami mga flood control na hindi talaga gumana dito. Lalim pala dito, kabayan. Ayan, ang lalim. Sila ate, lusong talaga. Mamaya doon sa kabila, pupunta tayo. Tatawid lang ho ako doon sa ano, doon malalim. Ano 'yon? Yung cellphone mo? Excuse me. Urong ka doon konti. Ingat ka, malalim. Eto, kabayan, mayroong nalaglagan ng phone. Ingat, madam, ingat. So, grabe yung naging epekto talaga ng pagbaha, mga kababayan. Matindi. So hindi naman talaga nabaha ng ganito dati dito sa Maynila. Kaso nga lang marami talaga mga flood control na hindi gumana, kaya ganito naging sitwasyon no dito.
Kawawa, kabayan, nalaglag yung cellphone niya. So, kawawa naman. Ayan. Salamat po sa Diyos and yun nga, dapat magkaroon talaga ng pag-iingat yung mga kababayan natin. Doon ako sa kabila mamaya dadaan eh. Tingnan ko doon mamaya sa ilalim. Traffic calls natin nila. Matindi. Tatawid tayo doon banda para lilipat tayo doon sa kabila. Kasi ang alam ko doon sarado doon eh. Yung tawiran doon. Tingnan lang natin kabayan kung ano ba nun, kung tawag dito, kung may makakadaan ba tayo patawid. Hindi ko lang sure kasi medyo may kalaliman eh. So dito, bangba pa rin. Actually, ano talaga, ang haba ho ng location, parang lumubog na yan, lubog sa baha talagang Metro Manila. Matindi talaga ito kabayan. Nako po. Ang hirap nito Doon tayo tatawid sa kabila. Baho ng tubig. Inano ko kasi yung nahulog na cellphone ng isang estudyante. Kawawa naman. So kinuha natin dahil dahil kawawa yung bata. Buti na lang nakuha agad natin at hindi masyadong malakas yung agos ng tubig, kabayan. Nakuha ka agad naman na natin. So tatawid kasi tayo doon sa kabila. Mahirap lang tumawid doon eh. Pero alam ko pwede doon tumawid. Kaso nga lang, medyo mahirap kaya dito tayo tatawid. Tingnan natin yung ilalim kung may tubig pa. Madulas mga kababayan. Tiles ito. And madulas. Malakas yung patakbo dahil nga syempre para hindi mapasukan yung nila, yung kanilang tambutso, kaya kailangan mabilis. Bawal yan kabayan ng mabagal eh. Nako, pagka mabagal mapapasukan ng tubig. Aywan ko lang dito kung ano ba dito sa ilalim. Tingnan natin dito sa ilalim kabayan kung okay ba dito. Ito yung reality kabayan na nangyayari dito. Nilakad ho natin from Bundia to Manila dito sa may City Hall ng Maynila. And ito yung reality ho na nangyayari ho sa bansa ho natin. Isipin po ninyo hindi ho bumabaha ng ganitong Maynila. Pero ngayon tingnan mo naman na animoy hindi ho nagalaw yung mga flood control. Grabe yung naging epekto sa ating mga kababayan Dahil nga sa yung mga flood control hindi ho masyado nagalaw. Ito ho ang naging resulta mga kababayan. 'Di ba? Katakot-takot to na baha ang nararanasan ng mga kababayan ho natin. And dito sa Maynila, alam nyo, nagpapasalamat to ako at naging mayor muli si Mayor Isko. Dahil kung hindi, baka mas malala pa dito ang ating mararanasan. Ay, grabe. Kawawa. Quinta Ferry Station mga kababayan. Dito tayo sa lumagpas lang tayo ng City Hall. And medyo malapit nga matumba dahil madulas. Ito tayo sa ilalim. Tingnan natin yung ilalim dito kung makakatawid ba tayo. Hindi ko lang sigurado kung makakatawid tayo sa may ilalim mismo kasi yung ilalim nito baka puno na rin ng tubig. May mga kabataan, medyo delikado yung sitwasyon ng mga kabataan na ito. Sana hindi yan pinapayagan. Hindi ko lang kinuhaan ng video. Pansamantalang na-stranded yung mga dito and parang kinakarga ho sa mga pick up ng Manila City Hall etong mga kotse po or I mean itong mga motor ho ng mga tumirik mga kababayan. Ayan. So kawawa kasi sila. Kaya ayan pinangdala, hindi ko alam kung tulong yan or what, pero ito si kuya dinala ayan click Honda mga kababayan. Kinarga na po sa pick up mga kababayan. Dahil grabe talaga yung nararanasan na pagbaha ho dito sa Manila. Hindi pa ho ito
Di pa ito masyadong malakas talagang pag-ulan. Dahil kung nagkataon ho na talagang malakas masyadong pag-ulan, ay hindi lamang ho ganito ang ating ho nararanasan. Ay, malalim. Oops, lalim pa naman lang, sorry ha. Lalim mo. Mga bayan, iilalim tayo dito. And until now naman, gumagawa na po ng aksyon ang Manila City Hall para matulungan yung mga apektado, mga kababayan. But as of now, yung mga ating pong mga kababayan na mga motorista, talagang kawawa sila. Dito na tayo So mga kababayan, nandito na tayo, malapit na tayo sa Quiapo. And grabe yung kabayan, yung mga bus lang talaga yung umaano dito, umaarangkada. So kung saan ang tumawid dun sa kabila Bababa tayo dito, kabayan. Tatawid tayo sa kabila. Sabi, nanimaho na dito ba? Okay man pala dito. Wala man pala tubig. Tatawid lang tayo dun sa kabila. Dito yata. May natutulog dito. Tatawid tayo, tatawid. Wait lang nga, standby lang kayo. May hina Ito, kabayan, marami din dito nagkakamera. Grabe, kabayan, yung dito yung naranasan, grabe. Nabasa na ako ba? Tatawid tayo sa kabila. Ito, makakadaan tayo dito. Dami mga motor na nangasira, kabayan. Tumirik yung mga motor nila, kuya. Daming tumirik na motor. Tawid tayo doon sa kabila, kabayan. Tumirik din doon sa kabila. Dito tayo sa kabila, kabayan. Dito tayo dadaan. Kasi tatawid tayo Grabe kasi yung talaga. Yung apektado ho ng mga pagbaha. Kabila tayo, kabila. Tingnan natin dito kung makakadaan tayo. Padaanin eto, and nakatawid ho tayo, kabayan. Hindi na tayo sa tawid.
Marami pa rin na may stranded dito ng mga motor. Gawa ng yung iba takot din na mag-move. Baka tumirik. And katakot-takot din na traffic ang meron dito. Eto, hindi rin nagmo-move yung mga motorsiklo sapagkat malalim yung tubig dito. Sabi, lalim pala talaga dito, kabayan, no? Ito tayo sa kabila, tingnan natin. Ito, kabayan, medyo maputik. Bukod sa maputik, madulas pa. Yan dito sa mismo tayong harap ng City Hall. Ayan ang City Hall, oh. And alam ko, nalulungkot, nasasaktan ho si Mayor Isko Moreno na makita yung mga ganitong sitwasyon. Pero ngayon lang ito na bumaho ng ganito dito talaga sa Maynila, na hanggang ho dito abot yung baha. Pero alam ko, lungkot na lungkot yan. And napakarami mga kailangan na bulin ni Mayor Isko. Ayan. Nakakalungkot, nakakaiyak, nakakaluha. Dahil ganitong sitwasyon, mga kababayan. Alam natin na dapat, dahil nga sa napakalaking pundo, napakalaking budget, so hindi dapat ito nararanasan ng mga kababayan natin, eh. Hindi dapat sila nakakaranas ng ganito, eh. Pero ngayon, tingnan mo, kahit saan, diba? Kaya yung mga vlogger ni Bongbong Marcos, mga lakas ang tama niyan, diba? Pinagtatanggol pa si Bongbong Marcos. Tignan mo itong nangyayari sa bansa natin. Wala na nga ulan, oh, pero bahang baha pa rin. Paano kung bagyo ito? Kung merong ulan na isang linggo, ito mga kababayan, tatawid tayo dito. Baka mamaya may ano to, eh, may gutter. Delikado kasi dito mga kababayan. Baka mamaya malalim. Ito nga, malalim na nga. Natawid rin. Pero doon tayo dadaan sa kabila, eh. Doon tayo dadaan sa kabila para makalakad na naman tayo pabalik. Grabe, oh. Harap mismo ng City Hall, binaha mga kababayan. Matindi talaga. Grabe ang naidulot nitong hindi ho na isaayos sa mga flood control, ano? Punta tayo dun sa kabila, kabayan. Ang layo ng ano natin, ang layo ng nilakad natin, kabayan. Siguro mga around 15 kilometers. 15 to 20 kilometers, mga ganun.
ko lang alam kung makakadaan dito sa ilalim. Yan sa may Lagos Nilad. So yung Lagos Nilad mga kababayan, wala akong baha. Ayan, kita nyo naman. Maganda yung Lagos Nilad, walang baha. Ganda ho. Kasi pinaayos agad to ni Mayor Isko eh, 'di ba? Ayan oh. Walang baho dito, talagang ayos agad. Ayan.